Pwede natin gamitin yung existing GCash natin sa Pilipinas pag pumunta po tayo dito sa What's up mga ka-lovely friendship? This is Jonah and you are watching the Kasambahay Story. Ayan, if bago ka pa lang sa channel na to, inaawitan kita ka-friendship na mag-subscribe. I-hit mo yung like and share button dyan. Syempre, samahan mo ng kalampag sa kampana para updated ka sa mga susunod nating mga videos. And syempre, sa mga videos natin, gusto kong pag-usapan yung mga kwento at mga experiences bilang isang kasambahay, nakakapulutan ng idea para sa mga aspirant din natin na worker at gustong magtungo dito sa gitnang silangan. Ayan. So, napansin ko, karamihan sa mga nanonood, hindi pa po nakapag-subscribe. Baka naman, i-subscribe mo na yan ka-friendship. And syempre, samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na to. Okay. So, mega shoutout muna tayo. Mega shoutout po sa lahat ng ating mga subscribers dyan na sumusuporta at mga nagko-comment sa ating munting bahay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Most especially kina Ma'am Maria Ponce. Yan, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Jan Saging. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, so Ma'am Jan Saging, yun yung account niya eh. Ma'am, sana po maayos po yung situation ninyo and panalangin ko na makauwi po kayo at makapagpahinga, makapagpagaling sa Pilipinas. Ayan po. Thank you po sa inyong suporta. Yan. And kay Ma'am Maria Ponce, thank you so much po sa palaging pagko-comment at pag-antabay ng ating mga videos. Thank you. Ayan. So, what's up? At sa ngayon, gusto ko ulit mag-share ng panibagong video or panibagong tip or panibagong experiences gawa ng usaping GCash. Yan. So, sikat ang GCash ngayon, no? Most especially sa mga nag-online games. Ayan. So, kamusta mga ka-friendship? Isa ka na rin bang naglalaro sa mga online games na yan? 'Di ba? Sikat na sikat ang GCash. Yan. So, kamusta po kayong lahat? Napansin nyo, iba yung background po natin ngayon. Yan. So, nagpapahinga po tayo katatapos natin maghatid ng mga alaga natin. And, yun po. Si GCash. Alam ko, karamihan sa atin, alam na nila itong si GCash na to. Si GCash. Ano ba tong GCash na to? Isa siyang online or electronic wallet or digital wallet. Para siyang invisible na wallet na kung saan pwede mo siyang depositohan ng pera para magkalaman. O di kaya yung kaibigan mo magta-transfer ng amount sa mismong account mo para magkalaman. Para kumbaga, kung physical wallet siya, ikaw mismo yung maglalagay ng pera para magkalaman yung wallet mo. Pero dito, since electronic siya, pwedeng yung friend mo na ang magta-transfer gamit na lang ang mobile o kaya any electronic na way na pagta-transfer ng amount doon sa mismong GCash account mo. Ayan. So, itong GCash account ay yung mismong 11-digit na number mo, personal number mo, na niregister mo sa GCash. Yun na rin po yung magiging account mo. Okay? Yan. So, bakit ko naisipang gumawa ng video tungkol dito sa GCash na to? So, way back, kailan ba yung last na nag-vacation kami? Nakalimutan ko na. So, nung 2022? 2021? 2020? Yun, basta nung nag-vacation po kami, mas comfortable or mas madali kasi siyang gamitin. So, alam ko, nababalitaan ko na dati pa to, itong GCash na to. Tapos, naisipan ko na why not itry. Yon. So, bago kami nagkaroon ng GCash, ang kwento nun ay... Nung galing po kami sa airport, syempre paglapag,
galing po kami dito sa gitnang silangan. Wala po kaming means ng communication ng husband ko sa family namin. Wala kaming magamit na SIM card. Kasi hindi naman namin pwedeng gamitin yung SIM card na gamit namin dito sa Middle East. So yun, no. So paglabas, nakuha na namin yung luggage namin. Naglakad-lakad na kami punta doon sa labasan. Doon sa mga nag-i-exchange ng mga dollar. May booth doon or may mga stalls doon na nagtitinda rin ng mga SIM card. So, yun po. Nung kumuha kami ng Globe. Hindi po tayo sponsored ha. Ano lang to, part ng kwento natin. Yan. So, bumili kami ng Globe na SIM card. And then, niloadan namin siya. So, yun na yung ginamit namin. Pang contact sa family namin, pang tawag din namin sa isa't isa ng husband ko, yon. So, nung nakauwi na ako, sabi ng anak ko na mas madaling gumamit ng GCash, lalo na kapag pag magbabayad ka ng mga bills mo, yung mga yan sa internet, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, paano bang mag-register? So, yon, tinuro ng anak ko paano mag-register. Tinuro ba talaga or ako na mismo? Basta yon, niregister ko yung account ko, yung mismong number. So, kailangan mong ilagin din yung mga name mo, kailangan mong i-input yung mga name mo, family name, address. Tapos, kailangan mong mag-upload ng valid ID. Yan. So, nung na-verify na yung account ko, so, yun na mismo yung GCash account ko, yung mismong gamit-gamit ko na number. Okay, so mas convenient po siya para sa akin na gamitin. Kasi kahit nasa bahay lang ako, hindi na magpipila-pila pa doon sa PLDT, ganyan, yung mga pag magbabayad tayo ng mga bills. So, mas maganda siya, mas convenient siya. So, ayun. Nung time na pabalik na rin po kami dito sa work, dito sa gitnang silangan, kailangan kong i-roam on yung aking SIM card kasi nga syempre every time na nagle-login ako doon sa GCash account ko, meron siyang OTP na sinesend sa mismong number. Tapos yun yung syempre input mo yung code na yon, yung OTP para mag-open yung GCash app. Nung una, hindi naman every now and then na naghihingi siya ng OTP. So, okay siya. Very convenient kong nagamit nung nasa bakasyon kami. And then, nung pabalik na kami dito, ni-roam on ko yung tawag na yun, yung SIM card ko. So, naglagay ako ng 300 na balance or load doon sa mismong Globe SIM card ko. Tapos, ini-roam on ko siya. So, sa mga nagtatanong kung paano mag-roam on, eto po siya, i-flash ko sa screen. Yan. Sa Globe, may dial kang number. Ito po. And then, sa Smart naman, ito rin siya. So, sundan nyo lang yung mga instructions kung paano mag-roam on. And then, nung nandito na kami, nakabalik na po kami sa work, mga 1 to 2 months, okay pa siya. Okay pa yung sa roaming SIM ko. Na-open ko pa po yung GCash ko kasi nagagamit ko pa siya sa transaction ko sa Pilipinas. So, yun din yung ginagamit ko kung halimbawang may cash or may kailangan yung mga anak ko, through GCash ko siya tinatransfer. Kasi nga, mas madali para sa akin. And then, nagamit ko rin siya nung nag-remit ako from dito sa Middle East, direct mismo sa e-wallet ko, sa remittance. So, maganda siya. Kasi, diretso na siya sa GCash. And then, napansin ko, mga after 2 months, bakit biglang nawala yung signal ng Globe SIM card ko? Then, ang problema ako kasi kung nung time na na-open ko pa naman yung GCash ko. And then, meron yung time one day na humihingi na siya ng OTP. Then, ang problema ako kasi wala nang signal yung roaming SIM card ko. Hindi ko alam kung bakit biglang nawala yung signal ng roaming SIM.
Nawala siya, as in na walang signal, walang ma-receive na text, or hindi na siya maka-receive ng call galing sa Pinas. Hindi na rin ako makapag-text sa Pinas na galing yung roaming ko kasi wala nang signal. Nawala yung signal niya. Yon. So, trinay ko na sinearch kung paano paano bumalik yung signal ba ng Globe ko kasi nga biglang nawala yung roaming signal niya. So wala, hindi ko siya na-retrieve. Hindi ko ma-open. So hinayaan ko na lang. Pero sa kasamaang palad, may laman pa yung GCash. Yun. And then nung nag-vacation kami ng Dubai, nagulat ako, biglang may signal ulit yung GCash ko. So, ang ginawa ko, ang mistake ko, ginamit ko pa rin yung GCash ko. Kasi akala ko okay na, akala ko bumalik na yung signal ng roaming SIM card ko. Tapos, ginamit ko ulit, transferan ko ulit. Tapos, syempre, uso-uso pa yung sa Reels noon, yung bibili ka ng stars. So, yun, ginagamit ko sa pagbili ng stars, yung GCash ko. Tapos, transferan ko pa siya. Nakapag-transact pa ako sa Pilipinas gamit yung GCash ko. Nung bumalik yung signal ng roaming ko, nung nasa Dubai kami, nung nag-vacation kami doon. Tapos, after nun, bumalik ulit ako dito sa Saudi. Biglang nawala ulit yung signal. Na doon talaga ako ng problema kasi medyo malaki yung nalagay ko doon sa GCash ko, na deposit ko or na transfer ko sa GCash account ko. Tapos ang problema, hindi ko na talaga siya hindi ko ma-open. Bakit biglang nawawala yung signal? Yan, so tumatawag si Habi. Ayan. So, nawala yung signal ng roaming ko nung bumalik kami dito. Pero nung nag-vacation kami ng Dubai, meron siyang signal, yung roaming sa Globe. But then nung nandito, talagang wala na. As in, wala na. Hindi ko na siya ma-recover as in. Wala nang signal yung roaming SIM card ko. So, trinay ko sa ibang phone. Nag-install ako ng GCash. Yun pa rin, naghihingi siya ng OTP. And then, to make the story short, hindi ko na po na-open yung GCash ko until now. Yun. Kasi wala na akong access sa roaming SIM card ko. Yun. Yun yung sad na part. Wala na, hindi ko na siya ma-open hanggang ngayon. So, yun. Ang connection nun is kay Ma'am Maria Ponce na nag-comment na magagamit ba natin pagpunta natin dito yung GCash. Yes po, as long as nag-roaming po kayo at meron pong signal yung Globe ninyo, makaka-receive siya ng text or OTP, pwedeng-pwede nyo pa pong gamitin yung GCash ninyo. So, para hindi po mangyari yung ganitong sitwasyon, so, try nyo lang na mag-maintain ng balance ninyo na 100 doon sa mismong Globe SIM card or Smart SIM card nyo. Huwag yung hahayang masagad zero balance yung laman ng SIM card. So, dun yata ako nagkamali kasi ginamit ko siyang pang text-text sa family ko sa Pilipinas hanggang na zero balance siya. I think yun yung reason. Kasi bakit bigla-biglang nawala? Pero nagtataka din ako kasi nung nasa Dubai kami, biglang nagkaroon siya ng signal. Tapos nung bumalik kami dito, nawala ulit. Hindi ko alam. Hindi ko na rin kasi ayokong ma-stress. Ayokong ma-stress kaiisip na nag-transfer pa ako sa GCash ko. Tapos akala ko okay na. Tapos yun, hindi ko na nagamit hanggang ngayon. Ayun, so, yun po. Pwede natin gamitin yung existing GCash natin sa Pilipinas pag pumunta po tayo dito sa gitnang silangan at mag-work. Pwede po siya as long as i-roaming ninyo, i-register ninyo yung SIM card ninyo para magkaroon kayo ng roaming. And wag nyo pong hahayaang ma-zero balance para hindi po mawalan ng signal. Pero parang sa mga friend ko, okay naman. Nakaka-receive naman po sila ng mga OTP nila. Yun, make sure na lang na i-roam on ninyo. Yun, make sure na i-roam on ninyo yung mga SIM card ninyo and wag nyong hayaang ma-zero balance para po continuous po yung pag-receive nyo ng mga text or pag may i-message kayo, makakapag-message pa po kayo. Ganon. Pwede nyo rin gamitin call. Na-try ko rin gamitin pang call yung ni-roam on ko. Pero, malaki din yung charges. No?
So, yun po yung kwento ko ngayon. Sana po ay may napulot kayong konting idea ng mga ka-friendship tungkol sa GCash. Yan. Pwede nyo pong gamitin yung existing GCash nyo. Yan. And, syempre, ayan po, ako yung magpapaalam ulit dahil mag-work na naman tayo. Sana po ay nakatulong itong munting video natin. And patuloy lang po tayo kung ano man yung mga nagawa nating mabuti. Pagpatuloy lang, lagi po tayo magdarasal, lalo na sa mga kasamahan kong nag-work dito sa gitnang silangan. Mag-iingat po kayo palagi. Lagi ko pong sinasabi kung ano ang inyong karapatan, ipaglaban, sabihin sa maayos na paraan. At kung hindi na kaya, edi umuwi na. Charing! Pero yun naman talaga, di ba? Umuwi na, hindi mo nga kaya, di umuwi na. Ganun. Char. Hindi. Ayan, so, mag-iingat po kayo palagi, magdarasal po kayo palagi, lagi nyo pong kausapin yung mga family ninyo, and syempre, huwag nyo akong kalimutang i-subscribe. Hanggang sa muli mga ka-friendship. Bye!